pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Baguio. Radyo Pilipinas, 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Kentukliya para Kalibuting Mili. Nalo ng GCash Prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Ayan, tama ka dyan, Ma'am Antoinette. And muli, isa na namang magandang araw and magandang Thursday morning po mga kagam. It's good to be back actually here sa ating Teknopresensya. It's our second episode for the year 2025. And last two weeks ago, ang ating first episode ay tinampok po natin ang mga key accomplishments po ng DOST Region 1 sa nagdaang taon ng 2024. At syempre, bago tayo dumako sa ating topic for today at diskusyon, ating munang sariwain ang naganap sa nakaraang linggo dito sa DOST Region 1. Ating panoorin po ang DOST 1 Siglat News. DOST Fivox, DOST Region 1 naglunsad ng Danas Sourcebook sa wikang Ilocano. Sa isang makabagong pagsisikap na mapabuti ang komunikasyon sa agham at kahandaan sa sakuna, inilunsad ng Department of Science and Technology Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pakikipagtulungan ng Don Mariano Marcos Memorial State University South La Union Campus at ng University of the Philippines, Visayas. Kasama ang DOST Region 1 ay naglunsad ng Earthquake and Volcano Source Books na may mga video package sa lokal na wika ng Ilocano ngayong ika-14 ng Enero taong 2025 sa JNB Hotel and Resort, City of San Fernando, La Union. Ito ay produkto ng DANAS Project o ang Earthquake, Tsunami, and Volcano Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication Project na nagtatampok ng karanasang kaalaman na ipinahayag sa mga lokal na wika upang pag-ugnayin ang technical na impormasyon at karanasan ng komunidad at mapunan ang tuwang sa komunikasyon sa agham at kahandaan. Ang mga sourcebook ay madaling maintindihan mga gabay upang mapahusay ang pag-unawa sa mga panganib na geological tulad ng lindol, tsunami at pagsabog ng bulkan na nagpapabuti
sa kakayahan ng mga komunidad na maghanda at tumugon ng epektibo. Ang mga sourcebook ay dinisenyo upang matiyak na ang mga komunidad ay hindi lamang nabibigyan ng impormasyon mula sa scientificong datos, kundi nakikipag-ugnay din para sa mga impormasyon sa pamamagitan ng pagsasama ng mga lokal na kwento. Binigyang diin ni Regional Director Teresita Tabao ang kahalagahan ng storytelling upang mas maipaintindi sa karamihan ang mga impormasyon na nais iparating kaugnay sa disaster preparedness at resilience. Ayon sa kanya, ang mga sourcebook ay hindi lamang mga kasangkapan. Ito ay mga tulay na nag-uugnay ng kaalaman ng mga sayantipiko sa mga karanasan ng mga komunidad at pumupuna sa agwat sa pagitan ng teknikal na kaalaman at pag-unawa sa kultura. Now, by using local languages, we call them vernacular, right? And incorporating community narratives, we make disaster preparedness not only more accessible, but also more relevant and relatable to our diverse Filipino communities. Sa kabilang dako, ipinahayag naman ng DOST PBOX na produkto ang mga source ng pagtutulungan ng mga researchers at ng mga mismong mga mamamayang nakaranas sa mga pangyayari. Sila ay nagsasagawa ng matinding pagsasaliksik at pakikipag-usap sa mga komunidad na nakaranas mismo sa lindol, pagsabog ng bulkan at tsunami. Ang DANAS Project na hango sa salitang karanasan o experiences ay opisyal na inilunsad noong Marso 2022. Ang kolaboratibong inisyatibong ito ay pinangunahan ng DOST PBOX, DIMSU La Union at University of the Philippines, Visayas at pinondohan ng DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o DOST PSURE. Ako po si Ron Arquelada, the PDRM Officer of the Province of Ilocos Sur. Nagpapasalamat kami sa DOST PBOX dahil nga may launching ng DANAS book and para sa amin ay makakatulong ito sa amin sa Ilocos Sur lalo sa mga disaster-prone areas. With this DANAS book, makakatulong ito sa aming information and education campaign lalo sa mga hazard risk na residents po natin and at least mapapababa yung panic nila and ma-increase natin yung disaster preparedness. Mula dito sa City of San Fernando, ako si Carla Joyce Cahala, nag-uulat. Doswan Siglat, on DOST for you. DOST Region 1 nagkaloob ng ASFB kits at laboratory equipment sa siyudad ng Candon City, Ilocos Sur. Bilang bahagi ng Smart and Sustainable Communities Program, nagkaloob ang Department of Science and Technology Region 1 sa Provincial Science and Technology Office Ilocos Sur ng ASFB Nanogold Biosensor Test Kits at Laboratory Equipment sa lungsod ng Candon upang palakasin ang kakayahan nito laban sa African Swine Fever. Ang teknolohiyang ito na binuo ni Dr. Clarissa Ifon Domingo at ng kanyang team mula sa Central Luzon State University ay ang kauna-unahang Filipino-designed diagnostic tool na kayang matukoy ang ASF viral nucleic acids mula sa dugo, tissue, tubig at processed pork products. Abot kaya, mabilis at environment friendly at kayang magbigay ng kit na ito ng resulta sa loob ng 30 minuto gamit ang gold nanoparticles na tumutulong sa maagang pagtuklas at pagkontrol ng ASF outbreaks upang muling buhayin ang industriya ng babuyan. Pinangunahan ni Engineer Jordan Elabad, ang Provincial Director ng PSTO Ilocos Sur, ang awarding ceremony at training na dinaluhan ni na Dr. Clara Laya, ang City Veterinarian at Attorney Dan Gacusana, LGU Representative, at iba pang opisyal ng lungsod. Si Dr. Domingo naman ang nanguna sa technical training upang matiyak ang epektibong paggamit ng mga kagamitan. Ang proyektong ito ay patunay ng dedikasyon ng DOST Region 1 sa agham teknolohiya at inobasyon na layong suportahan ang muling pagbangon ng lokal na swine industry, tiyakin ang seguridad sa pagkain at itaguyod ang sustainable agriculture sa Ilocos. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Lem Castigo nag-uulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Community Needs Assessment isinagawa sa Bani, Pangasinan. Ang Department of Science and Technology Region 1 sa tulong ng Provincial Science and Technology Office ng Pangasinan ay nagsagawa ng Community Needs Assessment sa Barangay Panog Norte at Poblasyon Bani, Pangasinan.
Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Community Empowerment Through Science and Technology or SES program na layong tukuyin ang mga partikular na hamon at pangangailangan ng komunidad sa mga aspeto ng kalusugan, kabuhayan, pangangalaga sa kalikasan at kahandaan sa kalamidad. Sa mensahe ni Ginoong Ardel Laroya, Municipal Assessor bilang pinatawan ni Mayor Facundo Palafox, ipinahayag niya ang pasasalamat sa DOST Region 1 sa pagpili sa Bani bilang benepisyaryo ng programang SES para sa taong 2025. Sinundan ito ng focus group discussions na dinulahan ng 51 na kalahok mula sa iba't ibang sektor kabilang ang mga barangay health workers, guro, nutrition scholars at lokal na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Engineer Arnold C. Santos, ang Provincial Director ng PSTO Pangasinan, ang mga resulta ng CNA ang magiging gabay sa pagpapatupad ng mga makabuluhang programa ng DOST sa dalawang barangay. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Ginoong Michael Jancy Makiling ang Supervising Science Research Specialist na ang interbensyong ilulunsad ay nakatuon sa pagsuporta sa pangmatagalang kaunlaran, komunidad ng Banog Norte at poblasyon. Katuwang ang LGU ng Bani at iba pang mga sektor, ang DOST Region 1 ay manatiling committed na itaguyod ang siyensya at teknolohiya ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Kishan Casimiro nag-uulat. DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. At there go mga kagham at yun naman pong nakita. No, kahit nga simula pa lang ng taon ay tuloy-tuloy pa rin po ang aksyon at pagbibigay ng serbisyo po ng DOST Region 1 para sa ating mga kariyon at syempre titiyak po ng DOST Region 1 na patuloy kaming maghahatid ng kalidad ng serbisyo gamit ang kagham, teknolohiya at inobasyon dahil kami po ay naniniwala na mas marami pa tayong matutulungan at mapaglilingkuran. Mapaglilingkuran ang ahensya para po sa kakunlad ng ating bansa. At syempre, nung nakarang linggo mga kagham, ay inilunsad nga ng DOST Feebox, DOST Region 1 at DIMSU ang DANAS Sourcebook. Para sa mga hindi nakasabay dito, ay ito na ang pagkakataon nyo no, na ating malaman kung ano nga ba ito at ano ba ang may tutulong nito sa ating komunidad. Upang bigyan tayo ng impormasyon hinggil dito, kasama natin si Mr. Jesus Rafael Harata, ang Director for International Affairs ng Don Mariano Marcos Memorial State University at Component Leader ng DANAS dito po sa Ilocos Region. Ayan, mga kagham, ano pa nga bang itong DANAS Sourcebook? Kaya sa ating mga nakaabang na mga kaagham, tara at sabay-sabay tayong tumutok at makinig kay Sir Jesus Rafael Harata. Magandang umaga at maagham na umaga, Sir JR. Ayan mga kagama, before we start, syempre ating muna batiin ng isang magandang umaga ang ating panauhin, Mr. Jesus Rafael Harata or si Sir JR po. No? Syempre, una ko nung tatanungin Sir JR, no? Ano nga po ba itong DANAS Sourcebook? Hello sir, nakamute. Yan. Okay, naimbag na bigat ka niya amin isang magham na umaga po sa ating lahat. Mas lalo yung mga nakikinig sa ating DOST Facebook page at sa DCAG Radyo Pilipinas. Thank you for the question. Kasi pagkakataon na rin namin ito para ipakilala yung DANAS bilang proyekto ng Feebox at itong DANAS Sourcebook. Bali ang DANAS Sourcebook ay bahagi siya ng mas malaking proyekto entitled DANAS. DANAS Earthquake, Tsunami, and Volcano Disaster Narratives for an experiential knowledge-based science communication. Layunin ng proyektong ito na pinungunahan ng DOST Feebox, of course, to systematically document disaster experiences shared by lay people in local languages. So sinusuri rin dito kung paano konektado ang mga kwentong ito sa science upang mas makabuti ang komunikasyon ukol sa sakuna at mas mapalakas pa yung handa natin sa community. Layunin ng project na ito na makabuo tayo ng gender-inclusive na pamamaraan para maitala natin yung mga karanasan
sa sakuna, maipahayag natin yung kung paano ilarawan, ikukwento ng mga tao yung kanilang experiences, and to connect these stories to the factors of preparedness, adaptive responses, and appropriate action. So yung Danas source book na ito, naglalaman siya ng masalaysay or narratives tungkol sa mga sakuna gamit ang mga local languages. Bali, hawak ko nga pala sa project na ito, yung Ilocano Group. Ako po yung component leader ng Northern Luzon. So hawak namin yung Ilocano language. Layong itong suportahan yung batas or policies, policies in education na nagtataguyod sa paggamit ng local languages in science communication. So bahagi rin dito ang Danas Communication Toolkit containing yung isa nga dito, yung source book, user guide, supplementary materials, and other ready materials like videos sa iba't ibang local languages. So ito ay pinondohan to ng DOST Assured upang mas palakasin pa yung community at paghusayan yung kahandaan sa sakuna gamit ang mga local at science-based na communication materials. Yeah, thank you so much po Sir JR doon sa informasyon na yun. Kumbaga, apakabuti nitong proyektong ito for at least meron na tayong kumbaga translated in Ilocano narrative yung mga experience ng ating mga kababayan para mas maging preparado or ma-relate natin ito sa disaster preparedness. Siyempre, Sir JR, gusto rin tanong po, ano po ang nagtulak sa inyo para ipursige po itong proyektong ito? Yan. Magandang tanong yan, Sir Christian. Ako kasi I am from the academe and currently teach communication. Isa sa mga programs na ina-offer namin dito sa DIMSU ay yung Bachelor of Arts in Communication, which includes science communication. Naniniwala ko na ang agham science ay hindi lamang para sa eksperto, ito ay para sa lahat. So science is not just for experts, sabi nga nila, it's for everyone. Kaya naman, it is very essential to explain science in ways and languages that people, especially those in the communities, can easily understand. Ako, ang personal goal ko is to create a stronger connection between science and people. Mahalaga yung science sa pagbibigay ng kaalaman para sa kahandaan ng sakuna. Ngunit kung hindi ito maipapaliwanag ng maayos, maaaring hindi ito magamit ng tama. So sa pamamagitan ng proyektong ito, itong Danas project na ito, nais naming tulungan yung mga tao na maunawaan ang agham, gamitin ito sa kanilang buhay, at maitaguyod yung tamang pagkilos sa panahon ng sakuna. Bukod dito, I have always wanted to be with people. Kaya actually na-enjoy ko talaga yung fieldwork namin noong pumunta kami sa Abra, Benguet, La Union, dito lang, Ilocos. Yung mga ganitong karanasan kasi nagbibigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa mga kwento ng tao at sa mga phenomenon na may kinalaman sa disaster preparedness. Yung direktang pakipag-ugnayan natin sa ating community ay nakakatulong sa akin, sa amin, upang makita yung iba't ibang aspeto ng kanilang karanasan at mas maunawaan kung paano nila hinaharap yung mga hamon ng kalikasan. This is also part of my personal advocacy as an educator to strengthen disaster preparedness and community empowerment through effective communication. Naniniwala ko ng science communication ay isang mahalagang hakbang upang maisakatuparan yung advocacies o layunin na ito. So nais kong magbigay ng ambag, hopefully contribution sa lipunan natin sa pamamagitan ng pagsanib ng science and experiences ng mga tao upang maging tulay para sa mas inklusibo at mas makabuluhang pagplaplano sa panahon ng sakuna. Ayan, thank you so much po Sir JR sa inyong kasagutan. Napakaganda. That advocacy is very good, bridging bridging science through effective communication. At syempre, yun nga sabi ni Sir JR kanina, ang science ay para po sa lahat, ang agham po ay para sa lahat. And syempre, as communicators, we have to reach until the pinaka-grassroots ng ating communities para ipaalam kung ano nga po ba itong science, technology, and innovation at paano makakatulong hindi lang naman po sa DRRM or disaster risk reduction aspect, but sa mga ibang aspeto at iba pang mga sektor na pwedeng natin silang matulungan. And yes, Ma'am Antoinette. Yes, thank you, Sir Christian. And ano po ba ang itong mga challenges na kinaharap ninyo sa proyektong ito, Sir JR?
Or pwede rin pong, Sir Christian, naitanong na po ba kung bakit po DIMSU ang naging kapartner ng DOST sa proyektong ito? Sir JR. Ayun. Bakit DIMSU? Mamasagot ko dyan ay both personal at professional. No? Kasi kaklase ko si Ma'am Mai. Si Ma'am Maylene Villegas sa UPOU. He's now the Deputy Director of DOST FIVOX and the project leader nitong DANAS project. Back in our doctoral days, lagi namin napag-usapan to collaborate on some research works, especially yung collaboration between national agencies, industries, and the academia. And then, tong call for proposals ng T-shirt came. I was contacted by Maylene if I wanted to collaborate with the project of FIVOX. And at that time, I was still the program chair of the BA Communication and the concurrent head of the Languages Department in DIMSU. Kasama namin yung UP Visayas. I accepted the challenge kasi nakita ko yung magandang layunin ng project na ito. Especially, sabi ko kanina, to bridge science no sa tao, para mas maunawaan siya ng tao. So, bakit DIMSU? DIMSU is an academic institution with a strong connection to the community. And yung advocacy nito is for disseminating knowledge that is meaningful and impactful to the people. As at the university, isa sa mga goals natin is to serve as a bridge between science and local communities, especially on crucial areas such as disaster preparedness. So yung connection ng DIMSU sa proyektong ito ay nakaugat sa layunin ng universidad no, na mas mapalakas pa ang Disaster Risk Reduction and Management or DRRM sa pamamagitan ng education, research, and extension services. Bilang ito rin yung mga trifold function ng DIMSU. Instruction, research, and extension. So bilang isang bahagi ng academe, no, ang DIMSU ay may mga programa tumutugon sa communication, sciences, and disaster preparedness na naayon sa mga layunin ng project ng DOST FIVOX. Bukod dito, ang DIMSU ay matatagpuan sa region, no, in Region 1 na prone sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, at iba pang kalamidad. Kaya napahalaga ng papel na to sa pagbibigay ng kaalaman at suporta sa mga local communities. Sa madaling sabi, no, the academe plays a significant role in disseminating information, conducting research, developing initiatives that can be directly applied by the public. So itong partnership na ito, hina-highlight niya yung DIMSU's important role as a collaborator with DOST FIVOX in creating projects para mas mapa-enhance pa natin yung community preparedness for disasters through effective communication and science. So pamamagitan ng proyektong ito, pinapakita ng DIMSU yung kanilang kayahang makiisa sa mga pambansang initiatives na may layuning isulong ang kapakanan ng mas maraming Pilipino, so to speak. Okay, sir. Thank you po. Sang-ayon po talaga tayo, Sir JR, na academe plays a significant role, ika nga. And ano po ba yung mga challenges na kinaharap ninyo sa proyektong ito, Sir JR? Nako, Ma'am Antoinette, no? Isa sa pinakamalaking hamon na kinaharap namin o kinaharap namin sa proyektong ito, yung pagkakaiba ng Ilocano sa kanilang paraan ng pagsasalita at pagsusulat ng wika. Bagamat isang wika ang ginagamit sa buong Ilocos region, napansin namin na may mga malalaking pagkakaiba sa ortografiya, grammar, at ilang mga termino depende sa region or geographical locations ng mga Ilocano. Halimbawa, yung mga Ilocano sa Ilocos Norte ay may ibang paraan ng pagsusulat at gamit ng salita kumpara sa mga nasa Ilocos Sur, dito sa atin sa La Union, or sa Pangasinan. No? So may pagkakaiba talaga siya. So dahil dito, naging isang malaking hamon yung standardization of language na gagamitin sa project na ito. So kailangan namin tiyakin ng mga materyales, yung mga materials, ay magiging accessible siya at maintindihan ng lahat ng mga Ilocano, anumang region kung nasaan man sila. Bukod dito, may mga local na termino at expressions na malalim na hindi karaniwang ginagamit sa ibang lugar, kaya't nahihirapan kami sa pagpili ng mga tamang salita para mas maging inclusive at makatarungan, no, sa lahat ng community. Isa pang hamon, medyo marami kasi mga challenges. Isa pang hamon yung pagpapaliwanag ng mga technical na konsepto ng agham tulad ng mga panganib sa lindol, tsunami, bulkan, mga ganito, magamit ng wika ng mga tao. Hindi lang madali na isalin ang mga konseptong ito sa local na wika dahil may mga salita o termino na walang direktang katumbas sa Ilocano. Kaya kailangan namin gumawa ng mga creative solutions upang maipating yung mga mensaheng mas
malinaw at tumpak, no? Sa project na ito. Pero sa kabila naman ng challenges na ito, ng hamon na ito, nakita namin ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa mga lokal na wika at kultura. At ito ang nagbibigay ng solusyon, nagbigay sa amin ng mga mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan at karanasan. Yung mga challenges na ito ay nagbigay sa amin, no, sa component, sa buong Danas project na ito, ng pagkakataon na mas maging mapanuri at magtaguyod ng mas inclusive, no, mas inklusibong pamamaraan ng komunikasyon na magagamit ng buong Ilocano-speaking regions. Okay, so napakaganda Sir JR nung nalaman natin na yung hamon na yun, pati po nung tinuturo yung mother tongue sa mga paaralan, ito po yung isang challenge talaga, iba-iba po talaga yung termino and yung gamit. Anyway, sir, saan po available ang mga source books na ito at paano makakakuha ang publiko, Sir JR? Ayun, thank you ma'am. Yung source book ay ipapublish po siya sa website ng Feebox. Makakakuha yung public ba dito? Yes, makakakuha po sila through accessing doon sa website ng Feebox. Magbibigay din kami ng mga physical copies nito sa ating mga partner agencies, sa DOST Region 1, sa mga DRRM and other LGUs. So mabibigyan po ng copies sa mga ito. Okay. Thank you po, sir. And ano po ba mga future plans po ninyo? And magkakaroon po ba ng ibang dialect nito bukod sa mga nauna na pong nailunsad? Yung pong scope ng project na ito ay tapos na po, no? So we're done with this project. But we can initiate similar projects po dito. Kagaya na lang po kasi ito ay collaboration between DIMSU, Feebox and UP Visayas. Kami po dito sa DIMSU may ginagawa rin po kaming other researches na connected sa disaster preparedness at may mga projects din kami regarding science communication. Pero yung scope ng proyekto na ito, itong Danas project ay tapos na. Pero we could extend this to other areas of concerns, mga ganon, na pwede pa namin siyang pag-aralan. Regarding dialect, siguro pwede yon kasi part of the recommendation ng proyekto ito na siguro mas mabigyan pa natin ng siguro mabigyan din natin ng source book yung mga ibang speaking other language. Okay, sir. Thank you po. And Sir Christian, alam ko pong may mga karagdagang katanungan ka po. And thank you so much, Ma'am Antoniette and Sir JR. No? So, batiin ko lang ating mga tagapanood ulit at ating mga viewers and listeners sa ating programa Teknopresensya. And yun nga, nakita natin yung mga kasagutan ni Sir JR kanina na it's very important rin, no? And yung layunin din ng academe in the person of the institution na ating Don Mariano Memorial State University, naka-align ang kanilang layunin, no, sa pagpapalaganap ng siyensya at teknolohiya at inobasyon sa layunin ng Feebox. Kaya naman nag-collab itong dalawang institution na ito on the side po natin on the USC Feebox and on the academe side ay ang ating partner from Region 1, ang DIMSU. And syempre nga, although there are challenges talaga na nasabi rin ni Sir JR, no, on the communication side kung paano iparating ito mga ito. Dahil tama nga naman, Ilocano nga ang ating salita pero may nagagamit siya in other ways. Depende nga talaga sa lugar, depende sa region. Kaya sabi Sir JR, parang iba yung paggamit ng Ilocano sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur. And there are terminologies na parang, merong iba or parang may bago yung paggamit sa Ilocano. And syempre yun nga, ang science terminologies din, mahirap nga naman talagang isalin yon sa Ilocano. Kaya nga naging creative rin ang Ilocano team para parating pa rin itong mga technical and science terminology sa atin para mas madali nating maintindihan kung ano nga po ba ito kasi yun yung talagang usually the problem, no, on the communication yung mga technical terms po natin on the science, no, parang di maintindihan ng ating mga audience. And as communicators, ayun yung talagang pinupunto natin, iparating natin, no, para mas maintindihan nila. And on the DRM side, dahil sa Danas Project, at least mas maintindihan ng ating mga communities here in the region. Dahil meron na tayong parang designated na Ilocano source book, no, malalaman nila kung paano nga ba mag-work ang science, technology, and innovation on the DRM aspect. Okay? And
Actually, may tanong pa ako, Sir JR, no? So, sa DIMSU po, no? Ano nga po ba yung iba-ibang initiative ninyo patungkol po sa disaster preparedness and resilience? Ayun. Sir Christian, actually may sarili po kaming unit diyan, no, disaster risk management. Ako po ngayon ay nakatutok na kasi sa international affairs. Noong pinondohan tong project na ito ay nasa languages department ako. So nakita namin yung connection talaga ng languages and sciences. But now, nasa na po ako ngayon sa international affairs. Pero may mga specific initiatives ang DIMSU, no, yung aming universities, for disaster risk reduction, no. We actually have a unit regarding this at marami kami mga proyekto para mas mapaglalim pa, mapalalim pa yung kaalaman ng mga estudyante regarding this particular topic. So, yon, marami pa kaming mga kinakandak, mga seminar workshops, may mga iba pa kaming other initiatives po. Later on na makikita up din kami sa mga media at sa DOST Region 1, hopefully sir, para mas ma-enhance pa namin itong disaster preparedness and resilience. And thanks so much. Siyempre, open na open naman po ang DOST Region 1 on collaborations, no? And, strengthening, kumbaga, itong DRM aspect ng ating region. Dahil nakita nga natin last year, nung halos isang month tayong dinaanan ng bagyo. And there were a lot of questions sa ating mga communities, mga kagam, no? Kung bakit nga ba on that particular, kumbaga, parang month or cycle, merong dumaan na bagyo na magkakasunod. So yun yung kailangan mong i-explain sa ating mga komunidad. Siyempre, di naman madali i-explain kung bakit merong ganong fenomeno na nangyari doon. Kaya nga, we're always on the go, no? Being a partner on how we disseminate itong science and technology innovation and other terms and other initiatives para ma-strengthen natin ang disaster preparedness and resiliency po ng ating komunidad. And syempre relating to that, no, ano po ba ang role ng academe, media at iba pang mga institution, no, sa siguro pagpo-promote or bilang mga partner nitong mga data source books? Ayun. Magandang tanong din yan. Sa pagpapalawig, no, ng mga DANA source book, mahalaga yung papel ng academe, media at iba pang institution upang mas mapalaganap at mas maging effective, no, at epektibo, no, ang kaalaman tungkol sa disaster preparedness, lalo na sa mga estudyante at mga komunidad. Bilang paghubog ng kaalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa mga natural disasters, at resilience gamit ang mga DANA source book, matutulungan natin ang mga estudyante na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayari at mga hakbang na maaari nilang gawin upang maging ready, maging handa sila sa sakuna. Sa teaching at instruction, maaari natin gamitin ang mga source book bilang pangunahing materials sa klase. Mga supplementary materials sa klase. Hindi lamang para magturo ng mga pang-agham na konsepto, kundi para na rin magbigay halaga sa karanasan ng mga tao sa mga sakuna. Makakatulong din ito, no, sa mga estudyante upang maunawaan na ang agham at technical na impormasyon ay hindi lamang mga abstract ideas, kundi mga konseptong makikinabang mga community natin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga kwento at karanasan na nakatala, no, dito sa source book na ito ay magbibigay ng konteksto at makikita ng mga estudyante kung paano ito makatulong sa mga hakbang na dapat gawin bago or habang at pagkatapos ng isang sakuna. Yung role naman ng media, no, sila yung may malaking bahagi sa pagpapalaganap ng information sa mas malawak na audience. Sa tulong ng mga media outlets gaya ng DCAG, of course, other television networks, social media, mas madali nating maabot yung ating communities, yung ating mga estudyante sa mga lugar na hindi madalas maabot ng academic institutions. So sa pamamagitan ng media, maaari nilang ipalaganap, no, ang mga mensahe mula sa DANA source book, magsagawa din ng mga public service announcements at magbahagi ng mga short video clips at infographics na nagsasaad ng mga practical na hakbang
na maaaring gawin ng bawat isa sa oras ng sakuna. So yung media, malaki yung tulong nito upang gawing mas accessible at mas madaling maintindihan ng mga technical na impormasyon tungkol sa mga hazard at disaster preparedness. And other agencies, no, tulad ng mga local government, LGUs, NGOs, mga ganito, yung mga community, no, yung na may papel din sa pagpapalawig at paggamit ng mga DANA source book. Sa pamamagitan ng mga community outreach programs at mga disaster risk reduction initiatives, matutulungan nilang maipabahagi yung mga source books sa mga local na communities natin. Pati na rin sa pagbibigay ng mga workshops or seminars na magtuturo kung paano gamitin ang mga ito sa actual na practical scenarios, no? Yung pakikipag-ugnayan ng academe, media at mga other institutions ay magbibigay siya ng mas malawak na epekto sa pagpapalaganap ng kaalaman at sa pagpapalakas ng disaster preparedness sa community natin at sa mga kabataan sa buong bansa. Yan, thank you so much po, no, Sir Jer. Napakaganda ng kanyang mensahe. And syempre, siguro lastly na lang po, Sir, no, nakikinig po ang ating mga kariyon natin, ng mga bata, matatanda, and students, workers, and other partners po. Ano po ang nais nyong parang ipabadid sa kanila hinggil dito po sa DANA source books? Ayun, I hope my students are here kasi require namin yung mga estudyante namin na manood din, especially those who are enrolled in science communication classes. But in general, we want to convey to everyone, whether young or old, yung the importance of knowledge and preparedness for disasters. The DANA source books that we have developed, no, together with DOST FIVOX, UP Visayas at ng DIMSU under the P-Shirt grant. Ito ay nag-serve siya. This serves as a guide containing stories from people who have experienced calamities such as earthquake, tsunami, volcanic eruption. Through these stories, everyone can better understand how to prepare for such events and how to react during a disaster. So we want to emphasize that preparedness is not solely the responsibility of experts, pero authorities din, no? Not only the responsibilities of experts and authorities, but each, no, and every one of us. So meron tayong role na kailangan gampanan in preparing and spreading knowledge within our communities. So the DANA source books will help make this process easier by using local languages and the experiences of people from different regions. So kapag naka-out na to sa public, hopefully ma-access na to ng lahat, no, sa DOST FIVOX website. Ako din personally magbibigay din ako ng copies, no, e-copies sa aking mga estudyante and other friends in the media. Hopefully, no, sana magamit ito in institutions. Yes, thank you so much po, Sir JR. And also, yung nga makagano, just a rundown on the discussion for today, no? Yung the DANA source book, kumbaga, ay isang disaster narrative, no, na naka-localize na sa mga languages. Siyempre, hindi lang po Ilocano, meron din po sa mga languages here in Luzon. Meron Tagalog, no, actually, and meron din from Visayas in Mindanao. So here, actually, in the Ilocos region, po ang naging partner natin, no, with UST in terms of this NC JR po ang component ang naging kumbaga journey nitong pag-develop nitong DANA's source book, yung ating Ilocano version, kasi we have to, engage in different communities, Ilocano communities, wherein there is still, parang kumbaga communication barrier kahit Ilocano lang yung iniintindi mo, kasi ngayon yung paggamit ng Ilocano language sa iba't ibang lugar natin ay iba-iba naman nga talaga, no. There are some terminologies din on the side of the science, technology, and innovation na hindi mo talaga ito masasalin sa wikang present these terminologies para mas madaling mag-grasp o maintindihan ng ating mga kaagham, no, until the very grassroots, no. Kumbaga, ganito pala itong terminologies na to, na ganito lang pala siya. Maintindihan mo siya, ma-understand mo siya kahit na normal kang tao, hindi lang ito para sa mga experts or sa taas. Maintindihan mo to kahit normal kang tao, no? Dahil nasabi ng Sir JR na ang agham ay para po sa lahat. And syempre, through this DANA's project, it's a very good way, no,
to bridge yung science, technology, and innovation sa ating mga communities together with our partner academies, institutions, and other private institutions also, no? And we are calling for support on this project para at least hindi lang naman po on the DRRM side na para i-promote ang disaster preparedness, kundi masimulan natin yung advocacy natin on the science communication and also on the para paghahatid ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ating mga kagam. Syempre together with our partner media partners na lagi namang naka-support po sa atin tulad nila Ma'am Antoinette on the Radyo Pilipinas. Syempre mga kagam, kung meron po pa kayong katanungan po sa ating panauhin, i-comment lang po yan sa aming live or text po kami sa aming number na 0918-9083-799. Okay, mga kagham, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating naging talakayan mula kay Sir JR? Dahil kung oo, ay tiyak na masasagot ninyo ang ating trivia question for the day para sa tsansang manalo ng GCash prize. Ating alamin ang ating trivia question for the day mula sa ating Trivia Master. Trivia Master, pasok! Ayan, thank you so much ulit, Ma'am Antoinette. And yes, I'm back. Trivia Master, ako po ulit. Si Ma'am Carla Day, and ako ulit ang yung host and Trivia Master for today's episode. Again, magandang umaga sa ating mga kagam na nakikinig sa ating Facebook Live at sa ating, sa radio station ng DZAG Radyo Pilipinas Ago. At syempre, kung nakinig po kayo sa ating topic for today na ang DANA Source Books Bridging Science and Stories for Disaster Preparedness, ay tiyak po na, masasagot nyo ang ating trivia question for today. Now, ito po muna ang mechanics. Ayan. Una, i-like po ang DOST1 official Facebook page at i-share po ang live video ng Technoprescientia 2025 Episode 2 featuring Dana's Sourcebook, Bridging Science and Stories for Disaster Preparedness. Pangalawa, sumagot sa trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng Facebook Live or text po ang inyong sagot, kalakip ang inyong pangalan 0918-9083-799. Pangatlo, kapag tama po ang iyong sagot, ay isama po ang iyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. At syempre, lastly, ating i-announce ang winner ng GCash prize pagkatapos po ng mga ilang paalala. Kaya naman, i-ready na po ang iyong mga devices at sumagot sa ating trivia question for the day. Ayan, ang ating katanungan. Saang salita hinango ang katagang danas na sumasalamin sa misyon ng proyekto na idokumento at suriin ang mga salaysay tungkol sa kalamidad? Aking pong inuulit. Saang salita hinango ang katagang danas na sumasalamin sa misyon ng proyekto at idokumento at suriin ang mga salaysay tungkol sa kalamidad? Yan po ba ay karanasan, pangyayari, o kahandaan? Akin pong inulit ang inyong choices. Yan po ba'y karanasan, pangyayari, o kahandaan? Kung alam nyo po ang tamang kasagutan, ay text po kami sa aming mobile number or i-comment po ang inyong kasagutan sa aming Facebook Live. Yan, bago po natin i-reveal ang ating kasagutan at winner sa ating trivia of the day, ay atin munang pasalamatan ang ating panauhin, Sir Jesus Rafael Harata. Sir Christian. Yes, Ma'am Antoinette, anin munang pasalamatan ng ating panauhin, Mr. Jesus Rafael B. Harata. Ayan. The Department of Science and Technology Regional Office 1 presents the Certificate of Appreciation to Mr. Jesus Rafael B. Harata, Director for Internal Affairs and DIMSU and Component Leader of the DANOS Project as a research person during the DOST1 DZAG Radyo Pilipinas Ago program Technoprescientia, Siyensya ken Teknolohiya para Kadigiti Umili held on January 23, 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 23rd day of January 2025 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, our Regional Director.
Ayan, muli po kami nagpapasalamat sa ating panuuin sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon at pagbabahagi po ng inyong kalaman, hindi lang po sa amin dito, no, kundi sa lahat po ng ating mga kagap na sumusubaybay. Siyempre, Mr. JR, kung meron pa kayong mga announcements sa inyong sa Academe, sa DIBSU, or kung meron pa kayong mga mensahe na gusto nyong parating sa ating mga nanonood at nakikinig, ay mahal niyo pong ibahagi bilang panghuling pananalita, sir. Ayun. Siguro I would just like to take this opportunity to thank Fivox, no, sa pagtitiwala na binigay sa DIMSU. Especially so dahil nga napalaking project na ito, napakaling proyekto na ito at pinagkatiwalaan nila ang DIMSU to be part of this project. Kaya thank you very much, Fivox. And sa aking mga estudyante na nakikinig, no, sa kanila, sana magamit ninyo itong interview na ito and later on itong Dana Sourcebook na ito in your quest for science communication journey. Okay? Thank you very much, DOST1 and DCAG Radyo Pilipinas. Thank you very much po. Yan. Thank you so much din po, Sir JR. And syempre, bago po tayo magtapos, ay mag-photo ops po muna tayo saglit. So yes, pa-open po ang ating mga cameras and monitor. Yan. Okay po. So in my cue, ready in 3, 2, 1, smile. Ayan. Again, thank you so much again, Ma'am Anthony and Sir JR. Yes, Ma'am Anthony. Maraming salamat po ulit, Sir Christian. And muli maraming salamat po sa ating panauhin kay Sir JR. And Sir Christian, ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating trivia of the day? Yes, Ma'am Antoinette. Bago natin i-reveal no, ating kasagutan na nating winner for our trivia of the day, narito muna ang ilang mga paalala mula po sa DOST Region 1. Ayan, please like and follow DOST1 for more updates. You may contact us through our contact number at 0918-908-3799. You may also check our website at www.region1.dost.gov.ph, and for your inquiries, you may email them at mail@region1.dost.gov.ph. And please like and follow our social media accounts in Facebook, Instagram, and YouTube.com. And yes, mga kagam, finally, no, atin nang tawagin, kumbaga, or atin nang alamin ang tamang kasagutan at ating winner sa ating trivia question for the day. Aking ulit, saang salita hinango ang katagang danas na sumasalamin sa misyon ng proyekto na dokumento at suriin ang mga salaysay tungkol sa kalamidad. Yan ba ay karanasan, pangyayari o kahandaan? Ano nga po ba ang ating tamang sagot? Okay, the correct answer po ay karanasan. Yan po, dyan po hinango ang title ng ang proyekto nito na Danas. So, sino nga po ba yung tamang sumagot sa ating trivia question for the day? Ating alamin ng ating winner. Ayan, let's spin the wheel. Congratulations po kay Jake Well Gomez Sapway. Kayo po ang ating winner ng 100 pesos GCash sa ating trivia question of the day. At para po i-claim ang inyong prize ay send lang po ng private message sa ating official Facebook page para po masend po namin ang mechanics sa pag-claim. Congratulations po ulit. Ayan, congratulations po kay Miss or Mr. Jackwell Sapway, ating winner sa ating trivia of the day. Muli, aking pinapasalamatan ang ating panauhin para sa ating episode ngayong linggo kay Sir JR Harata. And syempre, maraming salamat din po sa ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas, AGO, Miss Antoinette Lingsit.
Sa ngalan po ng aming Acting Station Manager, Miss Charity Frianeza, ito po ang inyong lingkod, Antoniette Lingsit, Josti Agnina. At sa ngalan rin po ng aming Regional Director, Dr. Teresita A. Tabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kagham. Dahil sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan nyo kami sa susunod na episode. Dito lang po yan sa ating programa, Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya, para kadigiti umili. Maraming salamat po at magandang umaga. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa susunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya, Kenteknolohiya para kadagiti umili. Hanggang sa muli mga kagham, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.